Kobe Trice, real name, no gimmicks. Guess who's back? Back again. Psyche's back. Tell a friend. Nature trip. Malayo sa asset. Pagkababa ako ng Benguet, dali-dalian akong gumit. Nahiya pa ngayon tita ko nung sa camera mahagip. Agik. Tapos nung sinilip ko sila bayaw, laban na pala nila ng finals. Pinaglalabanan nila yung bagong dating na new arrivals. Sayang nga wala akong nahunt na dikis o kaya tribal, pero ayos lang, meron naman pang Japanese bridal. Aba, tumutugma ka ngayon ah. Oo nga eh. Sakto, may J.E. Beats ako. Dito na po yung order ko. Pagka maneuvers ni Otits, binaba na agad namin yung mga buhangin ni Gaara. Uy, bago. Nung nalinis na yung chariot, inumpisa na yung kabalbalan. Uy, 11-11. Wish ko sana gumana na Izakmi para tuloy-tuloy na yung gawa ni Coach Mab. Tinanggal na ni Coach yung forma nung lababo ni Wembanyama para pag nasa Pino House na siya, di siya excuse sa paghugas. Nagbarena na si Coach na magiging daanan ng tubig at binembang. Hanggang magkasya na yung 1/2 at ginrinder na ni Coach yung dadaanan ng tubo para madali lang siya matiktikan. Sinukat na rin yung mga magiging bali ng elbow para sa pagpuputulan. Di ko gagalaw ulo ko. Pagtapos magputol, finitment check ni Coach at binuksan na yung pinakahihintay niya. Hindi ito ang rugby! Nung malakas na tama ni Coach, nilihan niya na yung mga dugtungan para makapit at nagkunwaring maglalagay para maka-FU ng malaya. Dahil may thread yung ginamit na blue elbow ni Coach, pinainitan niya yung dulo ng pipe para magka-thread. Nilagyan niya na rin ng solvent, di lang na videoan, nahiya kasi siya pangatlong singot niya na. At ginamitan na nga ni Ang ng fire bending. Inispam-spam niya lang ng apoy para lumambot. At nung nakuha na yung tamang bend, ginamitan niya naman ng water bending gamit foam. Nilagyan niya na rin ng clamp para di magalaw pag nagpalitada. Nung natapos na siya mag-plumbing, hinulugan niya na yung pader gamit pamingwit ni Gon para masipat kilatis yung hahabuling palitada. Ito yung sa baba. Tapos ito naman yung sa taas. Pagkasipat kilatis ni Coach, sinimulan niya na magsukat. Kaya nung nakakuha siya ng screen, sinalaksak niya agad sa loob. At nung pa-layup na, binali niya pa. Binali niya ang lahatan. Pagka-turnover, bumali na naman. Grabe na to, back to back, side to side. Kaya sinampay na ni Coach Mab para masimulan na yung panibagong season. Ang season ng pag-aalambre. Sinimulan niya na mag-grind ng mga bakal ni Payne. At nagbarena ng pader para sa pagtutusukan ng mga black receiver. Pagkalagay ng rad sa lahatan, sinukatan niya na yung kabila at pinag-grinder para mapasok sa babo ni Wem. Panis ka sa akin, still mateng. Elib ka sa akin, still mateng. Ingit ka na naman sa still mateng. Still mateng. Ginamitan ulit ni Coach Mab ng pamingwit ni Gon para pantay-pantay pag nag-alambre. Kaya nung nakuha na yung hulog, pinag-aalambre na yung lahatan kasi malapit na yung break time. Heto na ang ating... Pagtapos kumain, sinimulan na agad ni... Teka, ikaw ba si... Tangina, si Dwight Ramos pala to eh! Sinimulan na nga ni Dwight Ramos magbutas ng pader. Wala kasi siyang force sa mukha kaya sa pader nagbabawi. Pagtapos kinamada na yung mga hollow blocks. Grabe, pati paghawak sa hollow blocks halatang sureball talaga. Pogi na, malinis pa sa trabaho. Pagtapos niya maglinis, sinimulan niya na maghalo. At si Gaig naghang. Buti na lang pogi. Tiniktikan niya muna yung pagkasintahan para makapit at nilawayan. Para di masakit. Paglagay ng paraphernalia, nagakot na siya ng halo. At sinimulan na mag-asintada. Nagputol muna siya ng mga black receiver para sa horizontal. Naglagay muna ng bakal para sa second layer. Tapos pinag-asintadahan na ang lahatan. Grabe talaga si Dwight, di lang sa basketball asintado, pati sa asintada, tarantado. Pagtapos niya mag-Minecraft, nilinis niya na yung site. At yung mga natirang halo, pinalitada niya sa pipe. Panguli niyang ginawa, nilinis niya na lang yung mga paraphernalia. At yun, sa wakas, natapos na rin. Inabot na tayo ng mag-aalas 8. Agik.